Hello everyone, my name is Ashley C40 and welcome to my YouTube channel. And for today's video, I will be discussing user-defined functions or methods in both Python and Java. So first is user-defined functions or methods. So what is user-defined functions or methods? So user-defined functions or methods are blocks of codes that you create to do specific tasks. Instead of writing the same code over and over again, you can put it in a function, give it a name, and use it whenever you need. So, user-defined functions or method daw guys is mauni siya ang mga functions o methods na gi-create sa mga programmers or gi-create nato to perform a specific task. So, nganong magamit man jud ta og aning user-defined functions? It is because in order to avoid repetition sa imong code. Sa halip nga write kag same na code multiple times, gamit aning functions, pero pag gamit aning functions is you define it. And you define it once, unya imuha dayon siyang tawagon if needed. Muna siyang user-defined functions. So karon guys, ato nang tryan ang user-defined functions or methods. So maguna sa ta sa Python. So i-open yung VS Code ninyo and then matumo sa file. Pagkahuman, open folder, then new folder. Create mo new folder, ang pangalan ACC. So bisag unsa nga file name guys, yung ipangalan. So select yes, select folder. Okay na siya guys. Then acc.py. Okay, Python pa muna itong unahon. Then mag-contact div na keyword and then mag-create ta og functions nga pangalan. Say for example, my name and then open and close parenthesis kay okay, and then nag-colon ta guys kay ang musunod magulan niya is ang body sa functions which is kaning print and then string literal nga hi viewers. Let's say for example, hi viewers termination. Then pagkahuman na guys, ato na yung i-call out ang ato ang functions which is kani ato ang pangalan sa atong function. So ato na siyang i-invoke. So my name, tawagon na to. Then pag ato ni siyang i-run, ang mugawas is hi viewers. It's because ato mag-i-invoke ang ato ang functions which is kani ato siyang gitawag. So ang inside niya is ang print hi viewers mo man ang iyang body. So pag ato ni siyang i-call out or i-invoke is ma-print ni siya siya apel, diba? Kaya ito mo siyang gitawag. Muna siya ang inanira jud ka simple ang define nga kuan guys functions. Kibali ihang giingnan ang Python nga i-print or i-display raning hi viewers if tawagon na ang function nga name which is kani. Gitawag na to, so na-print siya, di ba? Na-print siya hi viewers. So kay gitawag naman nato ang function, ma-execute na dayon ning iyahang body which is kaning I print unya along with its string literal. So na siya ka-simple guys. So what if butangan nato og parameters? So but nga nato og parameters diri no. Let's say for example, name ang atohang ibutang. Name. Then dire mag f-string na ta. F-string. Ito na to f kay para ma-insert na to apil ang variables with its curly bracket out lang. Dire ta. Then ang name. Para ma-insert na to ang iyahang variable or parameter. Okay. So nag-allow ni siya no. The purpose of this f string is gina-allow niya nga pwede ma-insert ang ato ang name value inside sa string. So ma-print pod ni siya ma-print ang iyang value og apil together with its string. So mag-call out na diri. So diri na to ibutang ato ang arguments. So let's say for example Ashley. Kunya to ang arguments. So if ang IC is mapasa na siya, it results in hi viewers, then I am okay, ato sang duha gani guys. I am Ashley. So kay nag-call out man ta diri. So calling my name Ashley nga naay arguments nga IC. Naay arguments nga Ashley. So ang Ashley is sent as an argument sa name.
So ang pasabot ra ani niya guys is must substitute siya into print statement. So makitaan lang ang output when the function is executed. So ato sang i-run para makita na to ang iyang output. Okay. So, as you can see, hi viewers, I am Ashley. So, na-input ni siya, na-output ni siya guys, kay nag-call out mata diri og functions nga name, which is my name. So, narang my name diri. Then, inside ani niya guys, mo ni siya nga ato ang arguments or value nato. So, kani siya nga arguments is niagi pa na siya sa ato ang parameter nga name. So, pag-agi na niya guys, is ma-appeal po siya ka so naman siya ang ato ang functions man is na siya body nga print with together with its f string or formatted string. So kay nag-formatted string man ta diri, so pwede na to ma-insert ang ato ang name nga variable with nagamit ta og curly brackets. So kay nagamit man ta, so kay ato mag-insert ang name diri nga variable is ma-print po ni siya, kay ma-print po ning appeal ning Ashley. Kay niaging man siya sa parameter, ni-pass man siya sa parameter. So, kay ni-pass man siya sa parameter, so ma-print po siya appeal or ma-display po siya diri. Kay nag-f-string man ta diri sa atong insert ang variable. So, mala siya ang define function sa Python. Ang try lang sa Java na for user define methods sa Java. So, first is open na itong VS Code na to. Then, muna itong gikuan kayo na, gi-perform kayo na. Then, direct sa new file. Then, pangalan, dapat ang iyong file name o iyong Java is the same as siya. Kaya dili mo kung siya mugana if dili siya pareha. So, ang atong file name is acc.java. Kaya mag-perform pa Java. Then, dire yan sa i-reason guys. Then, dire, wait, public class na to is the same record sa ang file name which is acc. Then, curly brackets. Then, static, mag-start as static void. Then, magpangalan na to ato ang method nga my name. Then, open and close parentheses. Then, curly brackets na po. So, lahi siya no, sa Python is kada Python. Diba ang Python is nag-end siya sa colon. Ang diripod, mag-end po siya sa curly brackets. So, okay, kinali mo dyan ang Java guys. Kaya ang Java mo dyan kay explicit siya ba? So, kibalik detailed kayo ang iyang pagka-code. Unlike sa Python kay dynamic naman, pwede naman yung mag-inipid ganun. Mga data types na silang kahit dali naman niya mas sabtan. Muna difference silang duha. Yung print line, then, ato na itong kapito kayo guys. Hi viewers. Hi, wait lang. For example, hi viewers, ang atong string literal. Okay. Then, mark diri og semicolon mo na siya ang ilhanan nga end of the statement na siya. Then diri public static void main string then array then args curly brackets na po. Then diri na dahil na to i-call out ang ato ang method which is my underscore name. Then don't forget the end mark na semicolon. Then, pag ato ni siyang i-run, mo niya yung result, my viewers, kay mo na siya diri. So, di ba, ang inside sa static void my name mo na pangalan sa ato ang method ang my name. So, kibali, define niya ang method nga pangalan ay my name. Then, inside ana niya, yung sulod ani niya is method. Ang sulod ani nga method kay naay system that out of print line niya string literal nga hi viewers nga ang pasabot is ma-display ning na as open and close parentheses which is kani hi viewers if ato nang i-invoke ang iyang method. So next is kaniyang public static void main string array and then args is mao na ni ang entry point sa program nato nga dili na magsugod ang tanan. So, inside ani niya is naay ko na to. Pangalan na to sa to ang method which is my name. Gitawag dahil nila to ning method na to dire is kani or gi-invoke which means nga executing the my name method kani. Which means nga kani siya kay gitawag man na to ang my name na method is which means nga moagi siya diri
Nga ang sulod ani ning my name method, ang iyang body ani is kaning system that outer per landing na string literal, which means nga kay gitawag man nato siya, so ma-display ni siya kay mo man ni ang sulod sa ato ang body. Mo na siya ang pasabot sa method. So what if ato ang but nga og parameter? So let's say umot nga og name. Okay. Di ba is kaani siya explicit ang Java. So, pag kailan nato nga, usan siya nga data type. So, ang data type niya is string. So, name. Then, dahil na yun yung Java sa Python, guys. So, kailangan pa ka mag-concatenation o variable. Then, concatenation na pod. Na pod. Then, diribot ka na ito og arguments nga Ashley. Let's say, for example, Ashley. Dahil natin itong i-run. Wait lang, i-delete sana to guys. So, diba? Hi viewers. Wait lang ha. Parang may kulang guys. Hi viewers. Okay. Concatenation. Hey viewers, wait lang. Dito na lang pala. Hey viewers, I am Ashley. Then, pag ato siyang i-run, guys, muna siya ang iyang result. Hi viewers, I am Ashley. So, di ba kay nag-add man ta diri og parameters nga name nga ang pangalan or ang data type is string. So, inside ani niya ang body niya ani, ang body nato sa method is ang kaning system that out that print line, hi viewers, I am, concatenation, then kanina yung name nato nga variable. And then kanina yung exclamation mark na inside sa double quotation. So kay naaman ni siya, then pag-abot diri sa public static void means string args is gi-invoke dayon nato ang atoang method nga my name. Then inside ani niya na siya arguments nga Ashley, or na siya value nga Ashley, which means nga ang kani siyang arguments is moagi pa ni siya sa parameter na to nga name. Kaya niagi mo siya sa parameter na to nga name, so ma-display pa siya kapil sa ato ang body nga method, which is mo ni siya ang ato ang method na to, body method na to. Kaya na-appeal mo. So, ganun na-appeal siya na-appeal siya display. Kaya nag-concatenation man ta diri og name, which is mao ni ato ang parameter. So, mao nang ato ang ato ang output ron. So, pag i-mo siyang i-run, is, hi viewers, I am Ashley. So, wala siya ang pasabot guys. So, what if ikaduha itong pagtawag? So, ikaduha natin tawag na ito ang method. My name, then ito na itong arguments nga, rel, or value. Then, mag-enmark ta direct semicolon. Kaya mo siya ang end of the statement sa ito ang Java. Or, mo dyan siya ang ilhanan na na-end mong statement sa Java. So, pag ato siyang i-run guys, so, diba, ikaduha siya nag-output. So, hi viewers, I am Ashley, which means kani, hi viewers, I am Ashley. Ganong ikaduha man siya ni output. Kay, ikaduha man ta nag-invoke. Ikaduha ta nag-invoke sa ato ang method nga na ay arguments ka Ashley o April, which means kaning duha, muagi pa ni siya sa parameter nato nga name, na ang pangalan sa data type is string. So, kay niagi man siya, so ma-print po ni siya ang appeal diri. Kay nag-concatenation man ta og name na to, which is ang kaning value ani niya is now the arguments kani. So, kay mao naman ni ang value sa name nato, so ma-print po siya appeal or ma-display siya appeal. So, muna ang result nga, hi viewers, I am Ashley. Hi viewers, I am April. So, ikaduha siya nag-invoke. Ikaduha mo siya nag-invoke. Ikaduha po nga result ang atong makuha. So, that's it for today guys. I hope nga na ay mo na-learn bisag gamay sa ato ang tutorial karon. Actually, mga basic lang ni siya nga akong ipang tudlok. Kung mara to, thank you so much for watching and listening. Bye-bye!